Sa mga nagdaang kabanata ay namangha si Xiao Chen sa ibinigay sa kanya ng Holy Master. Ipinahayag ni Stewart na sa mga bagay na ibinigay sa iyo ng Holy Master, mayroong dalawang pinakamahalaga. Isa sa mga ito ay isang dakilang kasulatan na pinagsama-sama ng Master, na naglalaman ng iba't ibang detalyadong impormasyon tungkol sa kontinente ng Shenzhou. Ang pangalawang bagay ay isang piraso ng baluti. Maaaring labanan ng 8 antas na pag-atake ng banal na kaharian ng 10 beses at 9 na antas ng pag-atake ng 1 beses. Sa ilalim ng 8 antas, walang makakasira nito. Sabi din ng Master na basta ma-refine ng ating bida ang baluti na ito, wala ka nang aalalahanan sa pagkakataon. Naalala din ni Stewart ang isang mahalagang bagay, kaya sinabi niya sa ating bida, na partikular na mangako ang ating bida sa kanya na hindi dapat ito ipaalam sa sinuman ang tungkol sa iyong pag-aari ng makalangit na listahan. Nagtanong naman ang ating bida na kung ano nga ba ang chart na ito. Sumagot naman si Stewart na hindi niya ito alam. Bahagya namang sumakit ang ulo ng ating bida dahil sa bagay na ito. Ngunit sinabihan naman siya ni Stewart na sinabi ng kanyang Holy Master, na kung ano nga ba ang dumaan sa kalangitan, ay kailangan pa rin itong matuklasan ng Master mismo. Wala namang magawa ang ating bida kung hindi ang sumang-ayon na lamang. Subalit tinanong ng ating bida si Stewart na kung nasaan ngayon si Li Yunfei. Ipinaalam ni Stewart na si Li Yunfei ay may sariling pagkakataon, kaya hindi kailangang mag-alala ng ating bida. Napangiti naman si Xiao Chen at kanyang sinabi na tila parang may sikreto si Li Yunfei na hindi niya alam. Nang marinig naman ni Stewart ang sinabi ng ating bida ay pinagpawisan siya dito. Ngunit sinabihan naman siya ng ating bida na gayunpaman ay malalaman din niya naman ito sa hinaharap. Samantala natapos naman si Black sa kanyang pag-cultivate, na kung saan masaya niyang inihayag sa ating bida na nakapag-breakthrough na siya sa unang antas ng Shenzhou. Inaya din niya ang ating bida na kung gusto ba ni Xiao Chen na magsanay kasama niya. Pinuri naman siya ng ating bida. Subalit ipinaalam ni Xiao Chen na ngunit nasa ika-4 na antas na siya ng Divine Void Realm. Halos mawala naman ang kaluluwa ni Black nang kanyang marinig ito. Ngunit gayunpaman, ay hindi dapat panghinaan ng loob si Black, dahil binigyan sila ng Holy Lord ng malaking halaga ng makalangit at makalupang kayamanan, na malapit ng mapataas. Akala niya nakalusot na siya sa Divine Void Realm at makakapagsanay kasama si Xiao Chen, subalit lumalabas na sa ika-4 na antas na ito. Kaya ang tao talaga ay mas mahusay kaysa sa aso, at ang asong ito ay sobrang nagagalit. Nagsaad naman si Stewart na maaring manatili ang Master sa Chanji Pavilion anumang oras. At naghanda din ang Master ng Cultivation Chamber na angkop para sa iyo upang pinuhin ang iyong katawan, sa iyong talento at sa makalangit at makalupang kayamanan na iniwan ng iyo ng Master, tiyak na maaabot mo ang isang sapat na antas sa loob ng 30 taon. Pinahinto naman siya ni Xiao Chen sa pagsasalita at kanyang sinabi na ibig mo bang hayaan akong magtago sa Chanji Pavilion na ito ng buong 30 taon. Ipinahayag naman ni Stewart na ang Chanji Pavilion ay may hindi mabilang na mga sangay sa kontinente ng Shenzhou. Kung pagod na ang Master sa pananatili dito, sinisigurado niyang makakapunta ang Master sa ibang syudad. At syempre, natural niyang aayusin ang lahat ng kanyang katayuan para samahan ang Master anumang oras. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ano ang silbi ng pagpunta sa kontinente ng Shenzhou kung kailangan niyang mag-cultivate ng tahimik dito sa loob ng 30 taon. Isa pa, ang pinakabawal na bagay para sa mandirigma sa kanilang paglalakbay ay upang linangin sa isang greenhouse. Hindi naman agad nakasagot si Stewart sa sinabi ng ating bida, kaya naman nagmungkahi siya na naiintindihan niya ang ibig ipahiwatig ng Master, pero may isang bagay, na sana ay pumayag ang Master. Bahagya namang naintindihan ni Xiao Chen ang ibig sabihin ni Stewart. Nagsaad si Stewart na kailangan nila na para sa ating bida na lubusang pinuhin ang treasure armor na iniwan ng Master bago ang Master makaalis at tuklasin ang banal na kontinenteng ito. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay masaya niyang sinang-ayunan ito. Mabilis naman na lumipad ang oras na kung saan 1 taon na ang nakalipas. At ang ating bida ay patuloy lamang sa kanyang pagko-cultivate. Habang si Black ay nasa kanyang tabi, sinabihan din ni Black ang ating bida na hindi na siya makapaghintay. Subalit sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kakayanin ito ni Black. Napaiyak naman si Black sa sinabi ng ating bida.
Sa loob-loob naman ni Xiao Chen na sa hindi inaasahang pagkakataon, ang cultivation chamber na inihanda ng Holy Lord para sa kanya ay naging independent plane na may 10 beses ang pressure. Sinubukan na din niyang tumayo upang makita ang 1 taon na kanyang pagko-cultivate. Nakatayo naman siya sa malakas na pressure na ito. Ngunit panandalian lamang ito dahil sa sobrang bigat talaga ng pressure. Kaya naman bumalik na lamang siya sa kanyang pag-upo habang naiinis. Nasabi pa nga niya na ang direksyong ito ay maaaring magbigay ng 10 beses ang presyon sa kanyang batay sa lakas ng kanyang pagpapakawala ng banal na kapangyarihan. At kapag mas malakas siya, mas malaki ang pressure na dinadala niya at ito ay tunay na isang banal na lupain para sa pagdadalisay ng katawan. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Nagpatuloy muli ang ating bida at kanyang naisip na sa loob lamang ng 1 taon, ang kapangyarihan ng divine emptiness sa kanyang katawan ay tumaas ng higit sa 10 beses kumpara sa dati. At isang hakbang na lamang upang makapag-breakthrough sa ika-5 antas. At ang kanyang katawan ay naging 100 beses na mas malakas. At kung babalik siya sa 9 realms ngayon, natatakot siya na ang isang simple na suntok lamang ay maaaring maging pulbos ang labas na mundo. Napatawa din siya dahil kahit napakiramdam niya ay manatili siya dito magpakailanman. Habang si Black naman ay patuloy pa din sa kanyang pag-iyak dahil sa hindi niya nakaya ang lugar. Sa kasamaang palad, ang komportableng cultivation na ito sa huli ay hindi ang landas na gusto niyang tahakin. Sinabihan din niya si Black na kumapit pa ito, at sa sandaling makapasok siya sa ika-5 antas ng Divine Void Realm, maaari niya ng ganap na pinuhin ang treasure armor na ibinigay sa kanya ng Holy Lord. At sa oras na iyon, aalis sila dito at pumunta sa kontinente ng Shenzhou upang gumawa ng isang magandang pakikipagsapalaran. Sa mga sinabi ng ating bida ay bigla nang hina si Black. At habang umiiyak ay kanyang sinabi na mamamatay na siya. Mabilis na lumipas ang 3 buwan na kung saan umiiyak na naman si Black. Nagsaad naman si Xiao Chen na nasa wakas ay makakaalis na siya dito. Habang si Black naman ay nasabi na lang niya na kung paano niya nalagpasan ang 1 taon at 3 buwan sa lugar na ito. Ngunit sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kung hindi ka nagsasanay dito ng ganito katagal, hindi mo sana ibili ang sarili mo. Dagdag pa ni Xiao Chen na maaari mong matagumpay na maabot ang ika-4 na antas ng Divine Void Realm. Subalit kahit anong sabihin ni Xiao Chen ay patuloy lamang na umiyak si Black habang kanyang sinasabi na kailangan niya lang kainin ang lahat ng makalangit at makalupang kayamanan, na iniwan ng Holy Lord, at madali na lang siyang makakapag-breakthrough. At hindi rin naman siya si Xiao Chen, kaya hindi niya kailangang i-ehersisyo ang kanyang katawan. Dahil ang kanyang pisikal na lakas ay kusang tataas. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kung bakit ito sinasabi pa ni Black dahil tapos na din naman sila sa ngayon dito. Napatigil naman ang kanilang pag-uusap nang biglang dumating na si Steward. Agad din niya itong pinapasok dahil kanina pa niya ito hinihintay. Nang makapasok si Steward ay kanyang sinabi na ito ang unang pagkakataon na ipinatawag siya ng Master sa loob ng 15 buwan. Kaya tinanong niya ang ating bida na kung mayroon bang problema sa pag-refine ng treasure armor. Ngunit nang makita niya ang ating bida ay nagulat siya at hindi agad nakapagsalita. Ilang sandali pa ay kanya nang sinabi na Master matagumpay mong na-refine ang treasure armor. Napatawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na ang pag-refine ng treasure armor ay hindi kasing hirap ng naisip niya. Subalit kahit anong sabihin ng ating bida ay hindi pa din makapaniwala si Steward. Nasa isip-isip pa nga niya na talagang nakakatakot ang Master. Naalala din niya na sinabi sa kanya ng Holy Master na aabutin ng hindi bababa sa 10 taon upang ganap na ma-refine ang treasure armor na iyon. Ngunit ngayon, 15 buwan lang nagamit na ito ng Master. Matapos din siya sa kanyang pag-iisip ay kanya nang sinabi na Master, ang kontinente ng Shenzhou ay puno ng mga panganib, kaya dapat na mag-ingat ang Master. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na huwag itong mag-alala, dahil hindi siya magkakaroon ng anumang aksidente bago maging pinakamalakas na tao sa Divine Void Continent. Dagdag pa ni Xiao Chen na sabihin din sa Holy Lord na malapit na siyang umakyat sa banal na bulubundukin at makipag-usap sa kanya. Matapos niyang magsalita ay agad na siyang bumaba sa kanyang higaan.
Hinawakan din niya ang balikat ni Steward at sinabihan niya ito na magkita na lamang sila mamaya. Nagsaad naman si Steward habang hindi pa din makapaniwala na sana ay magkaroon ng magandang paglalakbay ang Master. Makalipas pa ang ilang sandali ay naglakbay na ang dalawa. Nagtanong naman si Black na kung saan ang susunod nilang pupuntahan. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na pupunta sa isang magandang lugar na isang banal na lupain para sa iyo. Nagulat naman si Black nang kanya itong marinig kaya naman galit niyang sinabihan ang ating bida na kung niloloko ba siya ng ating bida dahil noong pumasok sila sa body refining chamber, ay ganun din ang sinabi nito. Ngunit sinabihan naman siya ni Xiao Chen na hindi niya ito niloloko sa ngayon. Ayon sa impormasyong na iniwan ng Holy Lord, mayroong isang lugar na tinatawag na Zuan Shen Tianlin sa Divine Void Continent, na masasabing lubhang mapanganib na lugar. Sa kanila, mayroong hindi mabilang na mga kayamanan ng langit at lupa, at mayroon ding mga napakalakas na nilalang. Gayunpaman, ang pinakamalakas na mabangis na hayop sa Zuan Shen Tianlin ay pang-anim na antas lamang ng banal na kaharian, na tama lamang para sa kanila. Bahagya namang naunawaan ni Black ang ibig ipahiwatig ni Xiao Chen kaya naman kanyang nasabi na kung ang ibig sabihin ba ni Xiao Chen dito. Hindi naman natuloy ang kanyang sinasabi nang biglang kumpirmahin ito ni Xiao Chen, na kainin itong Xuanshan Tianlin ng malinis. Maya-maya pa makalipas ang ilang mga sandali ay nakarating na sila sa Xuanshan Tianlin.